po sa sinasabi sa awit 95 verse 1 to 3, tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan ang batong kablihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Tayo po ay tumungo at tayo po ay manalangin. O aming amang Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito ay tunay na tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ay tunay na makapangyarihan, banal at mabuti. Ang iyong awat habag ay tunay na iyong pinagkakaloob sa bawat isa. Mingi kami, Ama, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kalikuan, sa lahat ng aming mga bagay na hindi namin ginagawa na dapat namin gawin para sa iyong kaluwalhatian. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at sa mga kasalanan hindi namin sinasadya. Sa oras na ito, aming Ama, tinataas namin ang bawat isa na tunay na ang aming puso, ang aming isipan, ang aming maituon sa oras na ito ng aming pagsamba. Alisin mo po ang mga alalahanin, anuman po yung aming mga bagay na iniisip na hindi nararapat sa mga oras na ito. Pagkaloob mo po na ikaw ang aming maitaas, maluwalhati at madakila. Salamat po sa isang linggong nagdaan, bagamat malakas ang ulan, ay patuloy na iningatan mo po kami. At sa kabila nito ay patuloy na ang iyong pagkilos at ang iyong paggabay sa amin at ang iyong pag-iingat ay hindi mo po kami pinabayaan sa oras na ito. Kaya po, salamat dahil narito kami na upang magpuri at magpasalamat sa iyo sa kabila ng anuman ang pangyayari sa kabi-kabila sa aming kapaligiran ay hindi mo po kami pinabayaan. Dalangin namin sa oras na ito, ikaw po ang magpala, ikaw po ang magbigay ng karunungan sa aming tagapagsalita. Gayon din po sa bawat isa na gaganap sa oras na ito, ang iyong banal na Espiritu ang siyang mapuspos at ikaw ang makita. Salamat po sa bawat isa na ikaw ang patuloy na hinahanap at ang nais na madakila ka. Dalangin namin ang aming mga kapatiran na sila man ay may karamdaman o anuman dahilan hindi namin nakasama, patuloy mo po silang pagpalain at ikaw po ang gumabay sa kanila. Salamat po aming Ama, sa umagang ito ay patuloy na tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ka o aming Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ating awitan muna siya. Let's sing, Mahal na Mahal Kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan man kita'y pagpapalit, hanggat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Ating batiin na ating mga katabi, kamayan, sabihin, mahal na mahal kita sa Panginoon. Panginoon, kailan man di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang pupurihan ka, habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalala. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal Panginoon, kailan
magbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. At italakpan natin, Panginoon, patuloy siyang awitan dahil ang biyaya niya ay sapat at humihigit pa. Amen? Let's continue to clap our hands. Palakpakan natin ang ating Panginoon at awitan. Ating ihayag ang madakilaan niya at papurihan siya. Sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo ay iyakan lubos, di matitigil sa paggawin, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa pagkahalingin pa. Kaya mo'y sagana at umaabaw sa bata. Halingin pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihilip pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na, halingin pa. Hallelujah! Sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyakan lubos, di mapipigil sa paggawin, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa bata. Halingin pa, kaya mo'y sigana at umapaw sa bata. Halingin pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang magiging pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa bata. Halingin pa, kaya mo sagana at umabaw sa bata. Halingin pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Halingin pa. Hallelujah. Ating pastor, hindi magkukulang sa banda at higit pa. Kaya mo'y sagana at umaapaw sa banda at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa banda at higit pa. Kaya mo sigana at umaapaw sa banda
sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, ano man maging panahon, maging sitwasyon, kakataon ng ating buhay, sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Tunay nga na ating Panginoon ay dapat pupurihin sa araw-araw nating buhay. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ulitin. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ate mo liwinin, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. At ulitin, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Amen. Ating palakpakan at dakilain natin, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, for another day, another life, Lord. Despite na may bagyo, habagat, pag-ulan na dumating sa amin sa isang buong linggo, maraming salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos, Ikaw ang aming tagapagligtas. Tunay nga, yung pangako mo sa Deuteronomy 31:6, hindi mo kami pababayaan, ni iwan man sa aming mga buhay. Ating patuloy na papurihin natin, Panginoon, ating ideklara na siyang hari ng ating buhay magpakailanman. Hallelujah. Ibinigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus.
sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Ang pintuan ng puso ko iyong binuksan, dahil hawak mo ang susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, puri sa kataas-taasan, puri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Puri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Lahat ng papuri sa'yo lamang, ang buhay ko'y sa'yo. Papuri sa kataas-taasan, yes, Lord. Puri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas.
sa aking tagapagligtas. Purihin ka, Hari ng Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Yes, Lord. Salamat dahil ikaw ang hari ng buhay at hari ng kalangitan. Ikaw ang Diyos na nabigay sa amin ng walang hanggan. Nararapat ka lang papurihan sa aming mga buhay, Panginoon. Ating patuloy na awitan natin, Panginoon. Ating sabayin siya. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakilanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Purihin ka sa aming mga buhay, Panginoon. Ating muling uwitin, kailanman. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo.
Jesus, dakila ka. Kami ang ika'y lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Ang iyong ika'y lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami ang ika'y lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Dapat sa papuri, luwalhati at pagsamba, Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Dapat sa papuri, luwalhati at pagsamba, tataas ang ngalan mo, Ama. Dapat sa papuri, luwalhati at pagsamba, Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Dapat sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Ang iyong ika'y lumuluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri, Jesus, dakila ka. Kami ang ika'y lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos, ang hari ng mga hari, ang hari ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinako ko sa krus. Salamat, Panginoon, dahil muli kang nabuhay, Panginoon, para ipakita sa amin na may pag-asa, Panginoon, sa bawat araw na dumarating sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil nararapat ka lamang na papurihan, sambahin, Panginoon, dahil di man namin sumilot ka at sapat ka, higit pa ang ibigay mo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na biyaya mo sa aming buhay. Araw-araw kami ay hindi mo pinababayaan, Panginoon, at iniiwan mo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatuloy ng araw na ito, Panginoon. Hindi mo patuloy na panguna, sumama
Lord, ang aming mga puso, ang aming isipan, Panginoon. Ang iyong mga salita, Lord God, hindi lang po basta tumimo sa aming mga puso, kundi ito po ay aming may apply sa aming buhay at may bahagi, Panginoon, sa aming mga kapatid. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Maraming salamat sa kadakilaan mo sa aming buhay. Salamat dahil nararapat ka na ang pagpurihan sa aming buhay. Ito na po, Lord, namin sama at ang dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon. Amen. Parapan natin natin, Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Kanya na may pusong pagsalamat. Sabi sa inawit natin kanina, no? Ano man ang maging panahon, ano raw? Ano man ang maging sitwasyon, ika'y purihin. And that's what we're going to do this morning. Ano man ang naging panahon natin sa nagdaang mga araw, we will still continue to praise and give thanks sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay umuko tayo manalangin. O Diyos, aming Ama, kami muli ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat sa amin. Kagaya na aming mga inawit, Panginoon, we are giving back all the glory and all the thanksgiving, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Sa iyong pagkilos, Panginoon, maging sa buhay ng bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa nagdaang isang linggo na aming buhay kung saan sinamahan, iningatan mo bawat sa amin. Bagamat ang aming bayan, Panginoon, at ang ibang bahagi pa ay nagdanas, Panginoon, ng matinding pagbagyo. Lord, we are still here. At kami, Panginoon, ay nagpapasalamat pa rin sa inyo. Iba man kami, Panginoon, na ang mga naging sitwasyon sa nadaang mga araw. But, Panginoon, we are still here this morning para ikaw ay aming pasalamatan. Ano man, Panginoon, ang mga pagkakataon ng buhay na dinala sa amin, we have every reason to give thanks to you, Panginoon. Kaya naman po sa umagang ito, sa paglapit ng mga kapatid na narito, aming hiling, O Diyos, na maitaas po namin sa inyo, Panginoon, ang aming puso na may pagpapasalamat. Salamat, O Diyos, sa pagsama mo, sa katalinuhan na nanggagaling sa inyo, sa pagsama mo sa aming mga lakarin. Salamat ng maraming Panginoon, dahil ikaw po ay laging nariyan. Ikaw ang sumasama sa aming mga relasyon. Ikaw ang sumasama, O Diyos, sa aming mga pangangailangan. Ikaw, Lord, nagpo-provide ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Ikaw, Panginoon, ang tumutugon maging sa aming pangangailangan. Tunay nga po, Panginoon, lahat ng bahagi ng buhay namin, Panginoon, ay konektado po sa inyo. Kung wala ka, O Diyos, wala rin kami dito ngayong umaga. Kaya naman po, Panginoon, hayaan mo na aming mga puso ay may lapit namin sa inyo. Isipin namin, Panginoon, how good you are, how faithful you are sa aming pong mga buhay. At sa pagkakataong ito, Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, sa inyo ang aming mga sarili. Siyasatin mo, O Diyos, at katagpuin ang aming mga puso, Panginoon, na puno ng pasasalamat sa iyong kabutihang ginawa sa bawat sa amin. Thank you, Lord, sa pagdaragdag mo ng taon sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, sa pagsama mo sa mga relasyon na meron kami. Salamat, Panginoon, dahil narito muli kami, may buhay, sigla, at kalakasan na nagagaling sa inyo. At hayaan po, Panginoon, na baunin namin ito habang kami ay patuloy na lumalapit sa inyo, habang kami ay patuloy na nananatili sa inyong presensya ngayong umaga. Hayaan po, Panginoon, na pagsama mo ang maranasan ng bawat sa amin, maging sa mga kapatid na narito sa unahan. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kanyang pakaingatan, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. Tayo po ay magpapatuloy sa serye ng ating pag-aaral sa umagang ito, and is entitled The Victory of Surrender. The Victory of Surrender. Under ito na ating sermon series. Ano ho, natandaan niyo, for 1 month na. Meron tayong serye ng mga pag-aaral na pinag-aaralan natin yung tema ng surrender na tinatawag. Pero sa umagang ito, mag-aaralan natin, when we surrender everything to God, sabi doon, we experience victory in our lives. No, makikita natin yan sa ating teksto sa Efeso 4:22-24. Okay, basahin muna natin yung ating teksto. Sabay-sabay po tayong babasa. 1, 2, and 3. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay.
Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Next. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, manalangin po muna tayo. Kami, Panginoon, ay dumudulog sa inyong harapan sa sandaling ito. Hiling namin, Panginoon, na sa aming pagbubulay-bulay na iyong salita, ikaw nawa magturo sa amin, gumabay sa aming Panginoon, at higit sa lahat, magbukas sa aming puso, isipan, para tanggapin namin, Lord, yung katagumpayan sa umagang ito. Katagumpayan sa magitan ninyong mga salita. Banal na Espiritu, ikaw kumausap sa aming mga puso, sa aming mga Espiritu ngayon, upang aming Panginoon ma-absorb ang katotohanan na siyang nagbibigay, Panginoon, ng pagpapala at katagumpayan sa aming buhay. Be with us, Lord, as we meditate on your word. In Jesus' name we pray. Amen. Kagaya nung aking nabanggit kanina, for the past 1 month na tayo. 1 month? Next month pa, August na. August na. Ay pinag-aralan natin yung serye ng tinatawag natin na A Life of Surrender. A Life of Surrender. If you remember, medyo babalikan ko lang, ra-wrap up ko lang yung isang buong buwan. Tama? Una, first Sunday, Pastor Larry talked to us to surrender your attention. So full attention ka dapat sa Panginoon. Although marami pwedeng distraction sa buhay, dapat ikaw ay lagi nakatuon sa Lord. Remember the story of Martha. Si Martha at si Maria. Okay, so that's the first Sunday. Pangalawa, surrender your mind. Kailangan ang focus natin at ang isipan natin, una, mabago ang mindset natin para maunawaan natin ang naisin ng Diyos sa ating buhay. So you have to surrender. Suko mo yung mind mo. Pangatlo, pinag-aralan natin last Sunday ay surrendering our... Parang ang lungkot nyo. Pagdating doon sa pangatlo, bigla kayong lumungkot. Surrendering our money to the God of enough. Yung sabihin, handa ako, Kuya Bergs, na i-surrender itong wallet ko, itong aking property, itong aking blessings na meron ako. Bakit? Because my God is more than enough. Higit pa. Sabi ko sabi Kuya CJ kanina, sapat na at higit pa. Amen? Ganun ang ating Panginoon. Sapat na at higit pa. Okay tayo niyo. Diba? So kung titingnan natin, sa lahat ng yan, sabi rito, if we surrender all of those things sa ating mga buhay, we can experience, doon naman sa lesson natin ngayon, we can experience yung tinatawag natin na victory in our lives or katagumpayan. Ngayon, kung tatanungin tayo ni Kuya Pers ngayong umaga, kamusta yung isang isang buwan natin? Matagumpay ba natin na i-surrender sa Lord yung attention natin? Matagumpay ba natin na i-surrender yung mind natin? Hanggang ngayon, ang gulo-gulo pa rin ang isip ko, Kuya Pers. Dahil ko pa rin iniisip. Nawawala tuloy yung aking atensyon sa Panginoon. Or you surrendered our money to the God of enough. Or nagtagumpay ba tayo sa aspeto na yon? So, titingnan ho natin ngayong umagang ito, ano ang epekto ng lahat ng ito sa ating mga buhay for us to experience yung tinatawag natin na victory or katagumpayan sa lahat ng ito. Sabi ni William Booth, siya yung founder ng The Salvation Army. It's an organization catering sa mga nangangailangan. Sabi niya, the greatness of a man's power is the measure of his surrender. Ulitin ko, ang greatness, yung kadakilaan ng power ng isang tao ay nasusukat sa kanyang pagsuko. Parang sariwa. Kahit yung title natin kanina, baliktad ata. Victory, pero susurrender ka. Paano nangyari yun? Pag pinag-usapan kasi natin yung victory sa buhay natin, ay it will determine na tayo ay sumusunod. Tama? Sa ating sariling patakaran. How can power flow from surrendering? Kung pag narinig niyo yung salitang surrender, or sa Tagalog ng surrender ay, pagsuko. Pagsuko. Kuya Pers, paano kung magiging matagumpay? Susuko nga ako eh. Pag naririnig natin yun sa isip natin, usually ang thinking natin, nagdudulot ito pag sinabing, sumuko na sa buhay eh. Naku, sumuko na, bumigay na. Di ba? Lagi natin naririnig yan. Ibig sabihin nun, defeat. Pagkatalo, tama.
Suko na sa laban. Di na tinakbo yung bola. Di na sinut. Kasi nawala na ng pag-asa. Sumuko na. Tama? Ganito narinig natin. Or kahinaan. Minsan sa physical na pangangat, naku, bumigay na. Hindi na kinahaya. Di ba? Or sabihin, pagbibigay ng laban, ayaw mo nang magpatuloy. Siguro, familiar kayo kapag halimbawa, merong pumasok na hostage taker dito sa loob ng church. Ano yung sinasabi ng mga pulis? May dalang megaphone. Ano sabi? Christian, sumuko ka na! Napapaligiran ka na namin! Di ba ganon? Di ba? Napapaligiran na namin. Sumuko ka na! Ano nagagawin ni Christian? Depende, sabi nga. Kung hinostage na halimbawa, hinostage na si Casey tsaka si Grace, hinostage na. Sabi, huwag kayo lalabat, huwag kayo lalapit. So, anong pwedeng gawin ni Christian? Sabi niya, dalawa lang. Sabi niya, pwedeng, hindi ako susuko. Makipagmatigasan ako, patay kung patay. Di ba? Or pwede niya sabihin, naku, daming pulis. Hindi ko kaya to. May sniper, titirahin ako. So pwede niyang ibaba yung kanyang armas at siya ay lumabas as a sign of surrender. Tama ho ba? So sabihin, bababa ko yung armas, suko na ako. Ay wala na akong magagawa. Ano ho? Sabi nito, it happens, surrendering happens when one side isn't strong enough to keep fighting. Yung wala ka ng kakayanan na magpatuloy pa. Surrender is quietly laying down your weapons at the opposing side's feet and saying, I am yours. Diba? Ito yung sabi ko kanina, no? Yung sabi mo, sa'yo na lang ako, no? Sabi nito, when we surrender our lives to Christ, we are surrendering to the one who has already overcome the world. Sa kaharian ng Diyos, ibang usapan. Ang tunay na tagumpay hindi nakukuha sa laban, kundi sa pagsuko sa Diyos. Ang prinsipyo ng mundo, lagi nyo marinig ito, laban lang, Brad. Tuloy natin ang laban. Parang may kanta ko naririnig. Sabi, isip mo'y litong-lito. Ano yung mga kanta? Kaya mo yan. Mga pagsubok, lamang yan. Kaya mo yan. Laban lang. Laban lang. Lagi natin naririnig yan eh. Pero sa Lord, iba. Ang pamatay ng Diyos kasi baliktad lagi. Tandaan niyo, no? Sa mundo, laban lang. Pero sa Lord, suko mo na. And you will experience victory in your life. Ngayon, tuloy natin. Sabi dito, surrender is an interesting word. But either in good or in bad connotation, depending on what context it is being used. Depende kung saan natin ginagamit yung word na surrender. Today, this morning, pag-aaralan natin yung word na surrendering, yung pagsuko saan? Pagsuko sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Kasi gusto ko maunawaan ito eh. Susuko ka dun sa Diyos who overcome everything na. Amen? Sa Diyos na ubod ang lakas, sagana sa lahat, siya yung ultimate powerful. Kaya, bibigyan natin sa Kanya ang lahat. Ngayon, sa English version, sabi rito, sa ating teksto, put off your old self. Put off your old self. Dalawa ha, binilugan ko yan. Put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. And put on your new self. No? Tatanda ko, parang naging part na rito ng message ko, I think 1 year ago. No? Meron tayong tinatawag na old self at saka new self. Yan. Tingnan nyo nga yung mukha ng katabi nyo. Mukhang old o mukhang new? Yan. Peppers, wala pinagbago. Yung pa rin. Umulan, bumagyo. Ano man ang naging panahon, ganun pa rin mukha na ito, Kuya Birds eh. Walang pinagbago. No? Old self. Meron tayong luma at meron tayong bago. So, yun yung titignan natin ngayong umagang ito. Babalikan ko lang. I remember, I have thought about this almost a year ago. No? Sabi, that delivers to nature. Meron tayong new man at old man na tinatawag. No, nung ikaw nakakilala sa Panginoon, nung naging Kristiyano ka na, nung born again ka na, nung sinabi mo, Panginoon, tinatanggap kita sa buhay ko bilang aking Panginoon, tagapagligtas, yung dating old man, yung dating Kuya Ferds, naging new man, no, naging bagong Kuya Ferds. Ngayon, ano ba uli kaibahan ng dalawang yan? O, medyo balikan lang natin uli. Meron tayong dalawang nature. Ayon sa Ephesians chapter 4, doon sa teksto natin. Meron tayong dalawang nature. Ano yun? Yung old man at saka new man. Conflict yan, dalawang yan.
No, sa isipan natin, para bang lagi merong maka-Diyos at merong maka-demonyo. Tama? Yung minsan naisip mo, ginalit ka ng kapitbahay mo, dalawa yung may isip mo dyan. Sabi mo, tirahin ko ito paglabas eh. Hindi. Pero magsabi sa on the back of your mind, hindi, wag, Christian ka eh. Hindi mo pwedeng gawin yan. Masira ang testimony mo. Napansin ninyo? Kasi Kuya Pers, dati talaga ako basagulero eh. Kunting kibot sa akin, talaga, titirahin ko yan, sasagutin ko agad yan eh. Tatamaan sa akin yan eh. Ganon tayo when yung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Tama? Pero, ngayong nakakilala ka na sa Panginoon, meron tayong tinatawag na new man. Meron tayong struggle sa buhay. Magkakontra yan, dalawang yan. Hindi po pwedeng magkaisa yan kasi isa nga makaluma at isa makabago. Makaluma dati, pag Sunday, lalo na ganyan, umuulan, nakko, sarap kaya matulog. Di ba? Tapos balbalitaan mo sa Facebook, baha sa gilid ng church. Hanggang sa tubig dito, nung bumaha. Hanggang dito ba? Hindi ko alam kung hanggang saan. Basta baha. Tapos sisimba ka. Linggo ng umaga. Naku, sarap-sarap kaya sa bahay. Pag ganyan-ganyan ka na lang, iyaat ka na, Facebook ka na lang. Ganun na lang. Di ba? Pero, dahil sa Kristiyano ka na, may human ka na, uy, teka, kailangan pala kahit tatabaha. Ano man na maging panahon, ano man na maging sitwasyon, ikay pupurihin. O, lusong ako sa baha. Bakit? Nakita niyo magkaiba yung dalawa eh. Pero ang tanong, saan tayo nagsasettle? Doon sa dalawang iyon. Mga kapatid, we picture ourselves this morning na meron tayong talagang dalawang ganyan. Ngayon, ano yung target ng Lord sa atin sa umagang ito? We put on the new man. No? Sino yung bago? Yung bago. Siya nating pag-aaralan sa umagang ito. Kung ating titinan yung ating mga text uli, ang ating binasa, ay iisa-isahin natin. Ano raw yung number 1? Ano dapat iwaksi? O ano yung dapat yung i-reject na natin? Ano yung dapat na alisin na natin sa ating buhay? O, tingnan nyo kung maigi ha. Baka mamaya kasi, dala-dala pa natin to ngayong umaga. Baka naman, for almost a year or isang dekada na, dala-dala pa rin natin to sa ating buhay. Kaya tayo bigat na bigat sa ating buhay. Ano yung number 1 ang dapat iwaksi? Sabay-sabay tayo. Number 1, ang lumang pagkatao. Ayan, lumang pagkatao. Pag sinabi nating luma, syempre hindi bago. Ano kaya nga? Luma na yan eh. Usually, naririnig ko to eh. Ito, lagi kong ginagawang example to. Pagka December, tapos papunta ng January, di ba? Nagtatanong tayo ng ganito. Sabi to, iwanin nyo ang dating pamumuhay. Hubarinan nyo inyong dating pagkataon at mapahamak tayo sa masamang pagnanasa. Mostly tinatanong natin to sarili natin, di ba? Kung meron kang gustong baguhin sa sarili mo, Miss Universe, ano ito at bakit? Miss Aya? Ganon eh, no? Parang ganon, di ba? Kung iisipin mo, pwede yan, physical, tama. Dati ako kunot, gusto ko ngayong unat. Dati ako pango, gusto ko ngayong matangos ang ilong. Di ba? Dati ako ay mainitan ng ulo, ngayon gusto ko, mahahaba na pasensya ko, pwedeng sa pag-uugali, tama? Pwede rin naman sa physical na kanyuan. Dati, type ko chicks. Chick boy ako. Ngayon, type ko na, boys. Hindi gano'n, wag yun. Hindi yun, di yung ganong klase. You know? Sabi na, usually, tinatanong natin to sarili natin eh. Napapaisip tayo. At sa totoo lang, lahat tayo, sa totoo lang, umami na tayo at hindi, meron tayong gustong mabago sa buhay natin. Tama ko ba? Bilang estudyante, minsan, gusto ko mabago ko yung katamaran ko eh. Ako personally, gusto ko mabago sa akin at matanggal sa akin. Talagang struggle to. Alam niyo yung yung meeting deadlines. Yung hilig ko talaga yung yung kailang bukas. Bukas, pupuyat ka ngayon, titirahin mo na, ha? Diba? Gusto natin yung mabago tayo. For the better. For the good. No, malinaw na utos sa atin kasi ay magbago tayo ng dati. Ano yun? Papasadahan ko lang uli. In Colossians chapter 3, 5, 9, yung old man na tinatawag, ano daw yun? Ito yung mga behavior at ugali nung hindi ka pa born again. Nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Pagnanasang makalaman, pakikiapit, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masasamang nasa. Kita nyo, di ba? Kasakiman, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang dami. Ito yung human nature.
Mga tayong ayaw pasakop. Yung laban ng laban. Sige, laban pa. Yan, laban sa magulang, laban sa mas nakakatatanda, laban sa authority. Yan, mga taong ayaw pasakop. Punong-puno tayo ng galit. Punong-puno tayo ng puot. Punong-puno tayo ng sama ng loob. Panlalait. Diba? Galing mo manlait. Dati, alam mo kung sino ang pogi mo, ganda-ganda mo. Pero kung ikaw na naman, kung makalait sa iba. Diba? Diba? Malaswang pananalita. No, pag nag-usapan ng kwentong bastos, asaya siya, tawa-tawa ka. No, mga usapang mga kalukuhan, nakikisaya ka rin. Diba? Sinungaling pa. Diba? Lahat ng ito, ang sabi ng Colossians chapter 3, verses 5 to 9, bahagi daw ng ating old man. If we still experience this in our lives, checkin ninyo, baka naman ngayong oras na to, old man pa rin ang nangingibabaw. Amen? Ayan, sinasabi ko, wala na nagsalita. Diba? Akala ko, Kuya First, bago na ako eh. Akala ko kasi porque nagsisimba ako every Sunday, akala ko porque ma-attend ako ng Bible study, I'm attending small groups, akala ko okay na ako. Teka, tingnan muna natin. Baka ang buhay daw natin ay nananatili pa rin yung old man. No. Gaano kahalaga daw ito? Sabi doon, ang dapat nating iwaksi or iwan daw natin yung old man na ito sa ating buhay. Tanong, sa totoo lang, we still experience this in our lives. Tama? O, aminin naman natin at hindi, nararanasan at nagagawa pa rin natin yung old man sa ating buhay. Yung dating tayo. Bakit? Hindi ko alam kung kayo ay merong paboritong damit. Meron ho ba kayong paboritong damit? No. Tatay ko, naalala ko, nung tuwing birthday noon at saka Pasko, niregaluhan namin ng polo shirt pang simba. Nung siya ay mapili na ng Panginoon, tingnan ko yung mga gamit. At dami pa doon. Nakasalansan pa rin yung yung mga bigay ng pinsan ko, yung mahal na polo shirt na binigay ng isang pinsan ko, minsan regalo ko sa kanya, nandun pa din. Sabi ko, ba't parang laging yung pula na may stripe at saka yung may puti, ba't parang laging yung nasuot niya? Diba? One time, misis ko nagalit sa akin kasi nakapambahay ako. Sabi niya, punta ka nga sa tindahan, bili ka ng tubig. So, punta naman ako. Pagbalik, sabi ni Jess sa akin, ano ka ba? Tingnan mo nga yung short mo. Hindi ko naman tinignan yung short ko. Sabi niya, pagkita niya, nakita niya, hati yung ilalim dito. No, so nagulat ako. Sabi ko, kaya pala parang mahangin. kaya pala naramdaman ko parang malamig. No, sabi niya, at dami-dami mo short doon, binilang kita. Diba? Hindi yun ang isuot mo. Kaya ngayon, nawala yung mga luma ko short pinagtatapon ata ng misis ko. Pagdating ko isang araw, ginawang basahan, di ba? Tayo mga tatay, gano'n, di ba? Yung binigyan mo na ng pambahay, pilit pa rin isusuot. Yung butas-butas, yung malaki yung gano'n dito, yung madumi na. Bakit? Kasi, paborito. Tama, paborito mo. Ayaw mo i-let go. Binigyan mo ng bagong gamit sa school. Ang gamit pa rin yung lapis na kagat para doon sa pambura. Di ba? Bakit ayaw mo gamitin yung bago? Kasi sayang bago Kaya nga binigay. For you to replace the old. Naunawaan ho natin. No? Ganon din yan sa ating spiritual na kalagayan. No? Bakit? Kasi nakasanay na tayo dito. Komportable ka na dito. No. Nagbibigay ito ng pansamantalang ligaya sa buhay ng tao. Naunawaan na natin. Kaya minsan, hindi natin maranasan ang victory, ang katagumpayan sa lahat ng ito. Bakit? Kasi hawak-hawak mo pa rin. Ayaw mong bitawan. Ayaw mong alisin. Parang damit lang. Parang yung damit na kinukwento ko kanina. Naunawaan natin. No. Kaya natin hindi ma-experience yung fullness ng kagalakan doon sa ginagawa natin. Wow! Alam niyo, nung sinuot ko yung bago sabi ko, paano? Saya pala isuot. Di ba? Saya pala kasi alam niya na pag nahagip ko na naman yung lumang yun, susuot ko na naman yun. Di ba? Okay, tinapon na talaga. O, disuot ka ngayon ng bago na binigay sa iyo. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul, sabi niya, iwanan na ninyo yung dating pamumuhay. Bakit?
Hubarin nyo na ang inyong dating pagkatao na, ano raw? Napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Kaya ka napapahamak, Brad. Kaya ka napapahamak, kapatid. Bakit? Kasi ayaw nating i-let go yung ating lumang pagkatao. Lagi nating binabanggit. At nakasanayan ko na ito, Kuya Ferds masaya ako dito sa ginagawa ko. Gaano karaming tao, gaano karaming kahit Kristiyano, nasira ang buhay. Bakit? Mas pinili na sundin ang sarili niyang gusto. Nakakalungkot. Minsan, kahit Kristiyano, kabataan, napapahamak. Bakit? Kasi yung sarili niyang gusto ang nasusunod. Ang sabi ng Panginoon, ito ang nilalaan ko sa iyo. Pag nag-love life ka, ganito. Hindi. Minsan gusto natin yung sarili natin. Bago pagdating sa dulo, sabi ng magulang, mag-aral ka muna, anak. Unahin mo pag-aaral. Magtapos ka. Ayun, nag-asawa agad. No, 12 years old pa lang. Meron mo ganun. Aga-aga, nag-asawa agad. Di ba? Kaya napapahamak Bakit? Kasi ang isip natin ay naandoon sa komportable, nagbibigay ng pansamantalang ligaya. Gano'ng karaming nalulung sa bisyo. Ang napahamak na ngayon. Bakit? Masaya sa una Okay kasi ako yung person. Nag-e-enjoy ako. Feeling ko, pogi ako. Feeling ko, in ako sa grupo. Kaya okay lang. Ngayon, ending. Nasa kulungan na. Sira na atay. Mga gano'n. Halo-halo na. Pagdating sa dulo. Napansin ninyo? Ang ending pala ng lahat na yun ay kapahamakan. So remember, kaya tayo, pinatawagan niyo umaga, iwan mo na yan, lumang pagkatao. Ngayon, first, that's number 1. Number 2, ano raw kailangan baguhin? So merong luma, then merong bago. Okay. Ano ang sabi sa teksto natin? Ano ang dapat baguhin? Sabay-sabay tayo. 1, 2, and 3. Ang kaisipan. Sa Sunday Keepers, babaguhin ko na ba yung outfit ko, yung attire ko, pagpasok ko sa church, babaguhin ko na agad mamaya. Sige, pag-uwi ko sa bahay mamaya, ay ganito agad, ganyan-ganyan. Pero, bakit si Paul, ang sabi niya, babaguhin, isip muna, mindset muna ang kailangan baguhin. Sabi niya sa verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Bakit kaya isipan ang inuuna niya? Hindi sinabing magbago kayo ng damit, magbago kayo ng aparador, magbago kayo ng ugali. Hindi. Sabi ni Paul, magbago kayo ng isip. I remember during the 90s, there's a papuri song. Ewan ko kung tanda pa ito nung iba. Sabi nung lyrics nung kanta, ang title ng kanta is Patunayan Mo, si Cindy Lacandelao. Sabi doon, mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Alam ni Ate Mel yan. Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumahalin. Yung sabi niya, ang liku-likong landas, tinuwid na ng Mesyas, patunayan mo, ikaw ngayoy ligtas. O nga no, sabi ko nung hinahanap ko yung lyrics ng kanta, sabi ko, o nga no, bakit nag-start din siya sa isip? No, sabi niya, kung tuwid ang isip mo, okay, tuwid ang isip mo, naglinis ka na, naligo ka na, nagbihis ka na, susuot mo pa rin yung dati mong damit. Diba? Kaya ito ay panawagan sa atin to first, renew our minds. Kaya napakahalaga, ang isipan muna natin, ang inuuna nating isurrender sa Panginoon. When we talk of minds, isipan, puso, isipan. Yan ang sa Biblia, yan ang magkarugtong lagi. Puso at isipan. Hindi puso lang, kundi isip lang, kundi puso at isipan. Bakit? Sabi ng Kawikaan 23 verse 7. Basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya ay ayon siya. Totoo, hindi. Pag ang iniisip mo, lagi kang talunan. Ano ka? Talunan ka nga. Pag sinabi mo, hindi na ako makakaahon sa buhay na ito, ano mangyari sa'yo? Ganun ka na nga. Pag sinabi mo, bubu ko hindi talaga ako, wala talagang pag-asa. Ganun na nga mangyayari sa iyo. Tama? Kuya Pers,
talagang ganito na talaga ako eh. Kahit bago pa ako nakakilala sa Panginoon, ganito na talaga ako eh. Hindi mo talaga magagawa. Bakit? Kasi yun ang nasa isipan mo. Nakatatak na yan sa isip mo na hindi mo kayang baguhin, hindi mo kayang maalis yan sa buhay mo. Kaya nga sa English, for as he think in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip mo, ganun ka na nga. Diba? Kaya maraming tao napapahamak at nagiging cause ng kapahamakan. Bakit? Dahil sa kanyang masamang kaisipan. Ano yun? Mark chapter 7, 21 to 23. O karintong pa rin ito nung kanina. Sapagkat sa loob daw, sa puso ng tao, ano yun? Nagmumula ang masasamang isipang mag-uudyok sa kanya upang makiapit. Hindi naman agad-agad nakiapit ka eh. Sa una si David, di ba? Natala niyo si David tsaka si Bathsheba. Saan nagsimula? Tumapadaan-daan. O, walang ginagawa, patambay-tambay. Nakita niya si Bathsheba, sexy, naliligo. Di ba? Lahat sa isipan. Hanggang sa siya ay, kinuha niya sa Bathsheba, nagnakaw at Bathsheba pumatay. Pinapatay niya yung asawa. Lahat ng yan nagsisimula sa isipan. Paangalon niya, pag-iimbot, gumawa ng kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirampuri, pagyayabang, kahangalan. Lahat ng yan sa isipan nagsisimula. Ano pa? Ang lahat ng ito nanggagaling sa puso or isipan, at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. Isa sa mga issue natin ngayon, ba? Dito sa probinsya ng Cavite, no, nung may nagsalita na yung mga pinatay daw na sa bungero, di ba? Sa tinapon, no, sa Batangas, no, sa Lawa. Pag iniisip ko yun, pag napapanood ko sa balita, kung kano tindi isipan ng tao, no, pumatay na because of greed, no, pinatay. At hindi ba pinatay, ha? Sinako, tinagtad. Hindi mo lang sinalvage sa damuhan or sa nicho, binauna lang. Hindi. Talagang naisipang talian, ihulog sa sako, ilagay sa ilalim ng lawa, sa gilid ng bulkan. Naisip niyo yun? Di ba? Siguro kung makaisip tayo ng pagpatay, tirahin ko to, mamaya abangan ko to. Pero yung ganong kalalim, nakaklase ng murder, sabi ko, grabe. Di ba? Sino ba naman makakaisip nun? Hukayin pa yan sa ilalim ng lawa, lalim-lalim ng, ano yun? Mayon, Taal Volcano, di ba? Naiisip yun. Di ba? But all started in the mind. Kaya mga kapatid, kailangan yung mind, una dapat nakasurrender sa Lord eh. Pag ang isipan natin, maraming kung ano-anong laman yan, maraming ilalagay si Satanas dyan sa inyong isipan. No. Kaya ano tendency? Ito ang magpaparumi sa kanya. In the Garden of Eden, ang spiritual na pag-atake nagsimula saan? Sa isip. When Eve saw, maganda itong bunga. Di ba? Hindi naman lang siya, pinitas niya. Hindi eh. Ang sabi niya, ng kanyang nakita. Bakit? Tapos, si Satan naman, hindi naman inabot sa kanya yung, ito, bunga, kainin mo to. Di ba? Sige na, tikman mo, ganon. Hindi naman ganon eh. Salita lang si Satanas. Tapos, napaikot niya si Eve, at si Eve naman sabi niya, nga, parang maganda maging parang Diyos ha. Naisip niya lahat ng iyon, kaya kinuha niya ang bunga, tapos sabi ng Biblia, kinain niya. At di na natapos doon, binigay sa kanyang asawa. You see, sabi ito, it starts sa mga nakakaakit na kasinungalingan na yayakapin natin sa ating buhay. Mga kapatid, sana maging maging paalala ito sa atin. No? Yung mind natin, bantayan natin lagi. No? Kasi walang laman ng isipan natin, hindi yung walang laman ng isipan na walang pinag-aralan, hindi yun. Kundi pag ang mahante natin ay ang mind natin ay bakante. Lalo na ngayon, nag-uulan. Anong ginagawa ng isipan natin? Ano naisip natin, di ba? Bored na ako, naulan, walang pasok. Ano kaya gagawin ko? Mag-iisip ka kung ano-ano. Di ba? Punuin mo ng isip mo ng cellphone, Facebook ng Facebook. Yun. Paano nakita mo cellphone? Napapanood mo. Ganun na rin ang laman ng isipan. Di ba?
Sabi ng 2 Corinthians 10:5, we destroy arguments and every lofty opinion. Mga maling opinion, kailangan mabago. Saan? Against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ. Yung isipan mo dapat yan alipin. Nino? Ni Christ. Naunawaan ho natin? Remember, it starts with our mind. Ano lagi nyo nilalaman sa isipan ninyo ngayong umaga? Or ano iniisip nyo ngayong umagang ito? Kaya Birds, totoo nga eh. Naiisip ko rin yan. Kaya pala minsan, lagi ko na-experience yung mga defeats sa buhay ko. Or iniisip nyo ngayong umaga, uulan kaya mamaya? No? Ano kaya ang ulam ko mamayang tanghali? Baka magsara na yung bilihan ng ulam. Di ba? Isang ganun eh. Diyan, nasa church ka na. Kung ano pala ba naisipan mo? Nabuksan ko ba? Napatay ko yung plancha? Nahugot ko ba yung saksakan? Diba? Kasi yung wala. Ang kompletong mindset natin sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Kaya, pakisabi sa katabi, kapatid, magbago ka na. Magbago ka na. Huwag mo naman sigawan yung kapatid mo. Magbago ka na. Baguhin na raw natin ang ating isipan. If we want to spend time with God, then we will experience change in our lives. Bakit hindi mapunong isipan natin na bagay patungkol sa Diyos? Bakit? Kasi hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Paano magiging spiritual ang isipan mo? Kaya paano magiging human ang iyong isipan? Kasi old man pa rin. Bakit? Hindi ka nagbabasa ng Bible. When was the last time you opened your Bible? O kailan ka huli nakapakinig ng salita ng Diyos? Linggo ng umaga, Kuya Birds. Paano yung 10 linggo? You live in the Spirit and thinking begins to change. Kung anong ilagay natin dyan, yan ang magiging output sa ating mga buhay. Ang pagsuko sa Diyos, sabi nito, nangangahulugang ipagpalit ang ating opinion sa katotohanan ng kanyang salita. Minsan, hindi yung gusto mo mangyari. Yung gusto na Lord. Hindi yung pipilit mo yung prinsipyo mo. Pero gusto ng Lord. Ipagpalit ang ating plano sa mas mabuting plano niya. Amen? Mas mabuting plano ng Lord sa atin. Amen? Di ba? Minsan, ang isip natin, ganito ako. After 2 years, ganito na ako. After 5 years, ganito gagawin ko. Teka. Plano mo yan. Anong plano ni Lord sa iyo? Kaya hayaan siyang maging hari ng ating mga isipan. And lastly, sabi rito, ano dapat natin suotin? Hindi tayo magtatapos. No. Ang dapat suotin natin ay ang bagong pagkatao. Kanina dapat iwaksi ang luma, ngayon isuot ang bagong pagkatao. Okay. Ephesians chapter 4, verse 24. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao. Linig ko ha. Bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. It reflects the image of God at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Nakikita yun eh. Visible yun. Nakikita, hindi patago. Hindi pwedeng Christian ka patago. Christian ka pagkalinggo lang ng umaga. Hindi. Dapat mula Lunes hanggang Linggo, araw-araw na yan, dapat nakikita ang refleksyon ng Diyos, kalarawan tayo ng Diyos daw sa ating mga buhay. Like yung ginagawa example ito eh. We should have that what we call the transformation. Transformer. Dati, ganito, future ay ganito na ako ngayon. Dati akong ganito, ngayon, maging ganito na ako. Bakit? Kasi dahil kay Kristo. Hindi yung dati pa rin na sunuot. Parang, yan, natatandaan nyo, lagi kong pinupost to eh. Diba? Lagi kong sinasama to sa mensahe. Dati, parang yung uod lang. Pero ang disenyo sa'yo ng Diyos, maging isang magandang araw-araw. Hindi tayo nanatiling uod lang, gagapang-gapang lang sa buhay natin. Hindi tayo ginawa ng Diyos na parang bulate lang. Ang disenyo ng Diyos sa atin, ang ganda para tayong paro-paro, lumilipad. Diba? Yun, ang disenyo ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng Lord, iwan ninyo ang dating damit. Yun, sabi niya, iwan mo yan. Binibigyan kita ng bago. Ito ang isuot mo. Hindi pwedeng walang suot. Hindi pwedeng walang suot
Dapat may suot. Hindi pwedeng suot ko yung kalahati, tapos suot ko rin yung kalahating puti. Hindi pwedeng ganoon. No. Dapat tanggal isa, suot yung isa. Diba? Yung commercial ng Tide ba yun? Tide? Gulat ka, no? Hindi pwedeng ganun lang. Suot mo pa rin yun. Hindi, hubad talaga. Tanggal at isuot ang bago. Ano yung bagong pagkatao na sinasabi ng Diyos? Kaya nga, Colossians chapter 3, verse 10-14, dahil kayo'y hinirang na ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mabagin. Mabait. Dati, Kuya Pers, talaga, balasubas talaga ako, Kuya Pers, eh. No? Pag ako talaga, lagi may tang ulo ko. Lagi, ngayon, sabi ng Lord, bago ka na. Mabait ka na dapat. Dati, yabang-yabang mo. Lagi ikaw bida-bida ka lagi. No, bida-bida ka lagi. Ngayon, ikaw ay magpapakumbaba. Brad, sorry ha. Kahit na ikaw yung nasa mataas na posisyon, okay lang. Papakumbaba ka. Mahinahon. Dati, bulyaw ka ng bulyaw. Sigaw ka ng sigaw. Sigaw dito, sigaw doon. Ngayon, mahinahon ka na. Mapagtiis. Dati, yan ang ayaw kong gawin. Magtitiis ako sa mahabang pila dyan sa palengke o kaya doon sa fast food. Ayoko niyan. Ayoko nang magtiis. Pero ngayon hindi. Natututo ka nang maging mapagtiis. Diba? Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Mapagpatawad kayo kung may hinanakit kanino man. Magpatawad kayo kaya na magpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ito yung new man. Naunawaan natin. Ito yung pinapasuot ng Lord sa atin. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Sabi roon, love one another. Bakit? Kasi ito yung magbabind sa iyo, sa relationships mo sa iba, relationships mo sa churchmate, sa workmates, it is love. Ang Biblia ay puno ng mga example ng mga tao na merong dating suot na binago at nagsuot siya ng bago. At isa doon, walang iba kundi si Pablo. No? Before he was Saul, anong trabaho niya dati? Taga-usig na iglesia. Kapag may nalaman siyang Kristiyano, hunting niya yan, papapatay niya yan. Siya leader. But when he experienced the transforming power of God, yung dating kalaban niya, siya ngayon ang naging missionary. Siya ngayon ang nagpakalat ng Ebanghelyo. Imagine, kalahati, higit pa sa kalahati ng New Testament, sulat nitong mamang ito. And if we have the ultimate example, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. In the Garden of Gethsemane, bago siya ipako sa krus, anong panalangin ng Panginoong Yesus? Sabi niya, Ama, wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sabi nito, hindi sapat na alisin ang luma. Dapat paltan ng bago. Ulitin ko ha, alisin ang luma, palitan ng bago. Kasi pag di mo yan inalis, parang ginawa ng misis ko doon sa short, inalis na talaga. Bakit? Kasi tendency, pwede ko pang isuot uli. Pero sabi doon, palitan na ng bago. Ang bagong pagkatao ay naayon sa wangis ng Diyos. Puno ng katwiran at kabanalan. Ang pagsuko kay Kristo ay hindi pagkawala ng pagkatao, kundi pagkakaroon ng bagong pagkatao. When we experience surrendering our lives to Christ, we start to experience the new man in us. Surrendering our will to God's will is about letting go of our desires. I-let go mo na yan, Brad. Kalimutan mo na yan. No? Pag-move on ka na. Our plans. Kaya minsan din natin ma-experience ang finality ng plano ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi ano tayong bitawan yung plano natin. Tayo pa rin na nasunod. Yung ambitions natin, yung pangarap natin, talaga pangarap ko yun, bata pa ako. Pero teka muna, pangarap pa ng Lord yan para sa'yo. Instead, align them with God's purpose for our lives. Dapat naka-align tayo sa gusto ng Diyos sa ating buhay. Even if it means, ito yung mabigat, even if it means letting go of the things that we hold dear. Kahit na ang katumbas yung kapers, medyo masakit sa una. Kakalimutan mo, iwanan mo yung old man. O iwanan mo yung mga bagay sa buhay mo na nakasanayan mo na. But if we
will give everything to God, sabi dito, we will experience His purpose in our lives. It will not happen by accident. Hindi pwedeng mangyari para kang si Pablo, nakakita lang liwanag, biglang nagbago. Hindi ganun. It does not happen overnight. Ang pagbabago sa buhay, yung old man to new man, hindi ho yan pagising mo sa umaga, binago na agad ako. Kaya kami kanta tayong binabago mo ako araw-araw. It cannot happen without the power of the Holy Spirit. It happens when we make a personal commitment. Commitment to, kapatid. Tratrabahuhin mo ito. Gagawin mo ito sa iyong buhay. I would close with the story of this man. Siya si Judson Van Deventer. He lived in 1855 to 1839. Sino si Judson? He's an American art teacher and musician. No. In his younger years, kinakitaan siya ng magaling na potentials in the aspect of music and arts. A talented artist who enjoyed his success in the field of arts. So teacher na, musician pa. So yun ang naging career niya. But at the same time, he was also an active layman in his Methodist church. Ibig sabihin, workers' church. No, he was involved in the church evangelistic meetings. No, ibig sabihin, kasama siya ng pastor, na lumalakad din sila at nangangaral ng salita ng Diyos sa iba-ibang mga lugar. And one time, his friends urged him to give up teaching at maging evangelist ka na lang. No, give up mo na kaya yung teaching mo. Yung profession mo. Total, ginagamit ka naman ng Lord to become an evangelist. He then felt a strong calling to evangelism. Parang naisip niya, sabi niya, parang tinatawag na ako ng Lord. But alam niyo, he struggled with his inner self. He struggled with this old man and his new man. For 5 years, sabi nito, for 5 years, ano pipiliin ko? Maging sikat na artist or I will devote myself into the ministry? 5 years, hindi madali ha. Hindi siya overnight na nakapag-decide agad. At naisip niya na itong gusto kong mangyari sa aking buhay. In his book, sabi niya, for some time, I had struggled between developing my talents in the field of arts and going into full-time evangelistic works. Struggle sa kanya Ano pipiliin ko? Di ba? At last, yung turning point ng buhay niya, sabi niya, I surrendered all to God. A new day was ushered into my life. Nagsimula ako na isang bagong araw sa aking buhay. I became an evangelist, sabi niya. And I discovered down deep in my soul a talent hitherto unknown to me. Na-discover niya sarili niya na may talent pala na binigay sa kanya ang Diyos to become an evangelist. Doon sarili niya. And from there, deep inside of my heart and my mind, sabi niya, God had hidden a song in my heart. Meron palang nilagay na nakanta ang Diyos sa puso niya. And sabi niya, in my heart, a touching, a tender chord, He caused me to sing. Musician siya No? And because of that, he penned a song. He surrendered his life to Christian service and wrote the text of the hymn entitled, I Surrender All. Alam niyo kantang I Surrender All? Sige, play natin Kuya Aaron. We will meditate on the song that was written by Judson. Kuya Lito. Sorry. If you're familiar, sabayin natin. To Jesus, I surrender all. To Him, I freely give. It was a hymn written. I will ever love and trust Him. His presence daily. I surrender all. I surrender.
to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Make me Savior, holy thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that thou art. You sing. I surrender. All I surrender all to you, Lord. All to thee, my God. All to thee, my blessed Savior, I Surrender all to Jesus I surrender, Lord. I give myself to thee. Make it a prayer. Fill me with thy love and power. Let thy blessing fall on me. We sing to the Lord. I surrender all. Yes, Lord, we surrender to you everything. I surrender All to thee, our God. all to thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, habang pinapatuloy nating binabulay-bulay, yung mo tayo lahat ay yumuko at tayo ay manalangin sa Panginoon. Maybe there are some things in our life that we need to surrender to the Lord this morning. Kaya minsan, ang hirap. Kaya minsan, ang bigat. Hindi tayo makabubuan sa buhay. Bakit? Kasi ang bigat eh. Pagod na ako, Kuya Ferns. Hirap na hirap ako. Walang pagbabago. Ganun pa rin. Why? Because we don't surrender to God. It's about time. The Lord is offering us this morning. Gusto mo maging magaang ang buhay mo? Gusto mo maging maayos? Give to me everything. Kaya minsan tayo nahihirapan to let go of the sin, let go of our pride, let go of our old man, of our old nature. Bakit? We forget to surrender and give to the Lord. The Lord is offering His touch sa ating umaga. All we need to say is, Lord, surrender na ako. Habang nakayuko ang ating mga katabi, pinintindihin is between you and the Lord this morning. Alam niyo isang gesture ng surrender? Isang gesture ng surrender, pagtataas ng kamay. If you want to say, Lord, suko na talaga ako eh. If you want to give to the Lord everything this morning, I encourage you. Kung meron sa inyo dito ngayong umaga, you want to give to the Lord everything, taas niyo kamay niyo sa Panginoon. It's an act of surrender, di ba? Pag nakataas kamay, wala na akong magagawa. But this time, you're not going to surrender to me. You're not going to surrender to the church. You're going to surrender. We are going to surrender to the Lord. The Lord, bahala ka na sa plano ko. Lord, bahala ka na sa buhay ko. Lord, bahala ka na sa relationships. Bahala ka na sa pangarap ko. Bahala ka na sa akin, Panginoon. Help me, Lord, to achieve the new life, the new man that you designed me to be. If that's the prayer of your heart this morning, habang nakataas ang ating kamay sa Panginoon, sumabay kayo sa panalangin ito. Panginoon, we are here this morning. Kagaya naming inawit, we are surrendering everything to you, Lord God. Bigyan mo ng bagong direksyon ng aming buhay, Panginoon. Baguhin mo, Lord, yung matigas na puso namin. Baguhin mo yung kapakulitan ng kasalanan. Baguhin mo po, Panginoon, ang mindset namin ngayong umaga. Like the song that we have sung. Convict us, Holy Spirit, to reach out to you, Panginoon.
Abutin mo, Lord, ang puso namin sa umagang ito. Abutin mo, Lord, ang aming isipan. Please renew our minds. Give us, Lord, the desire and the willingness to let go of those things na nagpapabigat sa aming buhay. Kaya minsan din namin, Lord, may experience ang victory sa aming buhay because we don't surrender everything. May mga tinatago pa rin kami. Meron kami hold pa rin, na amin pa rin. Kami pa rin ang nasusunod. But this morning, you're offering to us, Panginoon, bigyan mo kami ng kagaanan sa aming buhay. We surrender to you everything. We surrender our minds. We surrender our money. We surrender our hearts. We surrender our relationships. We surrender our properties. We surrender everything, Panginoon, na meron kami. Dumating kami sa mundong ito na wala ang lahat. Pero Lord, sa umagang ito, you are giving us a complete direction and completeness in our life. Basagin mo ang matigas na puso, banal na spirito. Basagin mo ang makulit naming kaisipan. And let your spirit flow in our spirit this morning. Let your spirit reside in us at magbabago, Panginoon, sa aming buhay. If this is your first time to listen to this word, you might want to invite Jesus to come in your hearts. Panginoon, pinagsisihan ko ang aking kasalanan. Pinagsisihan ko po ang dati kong buhay. Pinagsisihan ko po, Panginoon, ang mga bagay na naglalayo sa akin sa inyo. Hinuhubad ko, Panginoon, ang aking sarili sa inyong harapan. Please come into my heart and be my Lord and be my Savior this morning. Lord, all to Thee, we give our everything. You are our blessed Savior and we have hope in this life at sa susunod pa dahil sa pag-asa na Ikaw ay nariyan. We thank you, Lord God, for the blessing of your word this morning. Hayaan po, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay, araw-araw mo kaming samahan, araw-araw mo kami, Panginoon, na biyayaan ng pagkalinga, pagsama na nagkagaling sa inyo. And as we continue with our lives, as we continue in our Christian life, as this church continues to serve to you, Lord God, may we give our best, Panginoon, dahil Ikaw ang aming inaasahan sa umaga ito. We thank you, Lord God, for the life that you have given us and for your greater plan to be experienced sa aming mga buhay. Purihin ka po, O Diyos, sa umagang ito. Banal na Espiritu, salamat sa iyong pagtuturo sa amin. Salamat ng maraming sa pagkukilos mo sa aming mga buhay. To you be all the glory and all the praises. This we all pray in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, kayo po ay papasalamat ang maraming sa inyo for giving us another Sunday na kung saan magtitipon kami at kami po, Panginoon, ay makikipagniig po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtuturo sa bawat sa amin. Salamat ang maraming Panginoon, dahil sa naisip mo po, Panginoon, na kami ay makalakad sa buhay na ito na puno ng katagumpayan. Kagaya namin pinag-aralan, we surrender everything to you, Lord God, this morning. At hayaan mo, maging itong buong isang linggo namin, matuto namin isuko sa inyo for you to completely move in our lives. May experience namin, Lord, yung kakumpletuhan na ikaw ang aming kasama. Tinataas din po namin, Panginoon, sa inyo, si Marvin, ang anak na Timayan. Ikaw po ang magpala sa kanya. Ikaw po ang hinihiling namin na kumilos, Panginoon, ang inyong banal na kalooban at probisyon ng maranasan na kanilang sabayan sa mga sandaling ito. At bilang Iglesia, Panginoon, tinataas mo namin ang iyong pagkama at pagkalinga sa mga kababayan namin na naapektuhan na nagdaang mga bagyo. Panginoon, abutin mo po sila. Bigyan ng kaaliwan at ma-restore, Panginoon, sa mga kanilang mga pangailangan. Tulungan mo ang aming bayan, ang aming pong mga namumunong opisyal upang may isaayos muli ang mga kinakailangan, Panginoon, na mai-restore para po manumbalik sa normal na pamumuhay ang aming pong mga kababayan. At nagtitiwala kami, Panginoon, na sa buong isang linggo na aming harapin ang iyong biyaya at pag-iingat ang siyang maranasan ng bawat sa amin. Sa inyo pa namin may kakatiwala kung lahat. Ito po isang dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Espiritu
kapatid, ang di malirip na kapayapaan at kahabagan ng Diyos ang siyang maranasan ninyo sa inyong mga buhay mula ngayon at magpakailanman. Amen.